Ang mga heroic ni Steph Curry sa huling bahagi ng laro at ang mabilis na atake ng Team USA ay ang humadlang sa pangarap na pagtatapos ng France sa basketball nitong linggo ng araw. Ang United States ay palaging nakakakuha ng mga turnover at missed shots ng France na naging fast break points at si Curry ay nagtala ng team high na 24 points sa 98-87 na panalo ng Amerika sa laro para sa gintong medalya sa men's basketball. Ito ang ikalimang sunod na titulo sa Olympic para sa mga Amerikano. Si Kevin Durant at Devin Booker ay kapwa nagtala ng 15 points habang si LeBron James ay dumagdag ng 14 para sa victorious Americans. Ang nakakapangwasak na fast break attack ng US ang naging dahilan ng pagkakaiba dahil ang Amerika ay nagtala ng 31-9 lead sa transition points. Ang France ay lumapit sa 82-79 sa huling bahagi ng ikaapat na quarter nang si Curry ay ang manguna. Nag-shoot ng 4 na 3-pointers sa huling 3 minuto sa daan na ang Amerika ay nag-init para sa panalo. Ipinakita ni Curry ang kanyang night-night na pang-aasar sa mga tagahanga ng Bercy Arena matapos ang final dagger jumper shot. "I've been blessed," sabi ni Curry, isang first-time Olympian sa NBC matapos ang laro. Napakataas ng ranggo nito sa mga pinakakapanapanabik at isang sense of relief na sandali na makuha ang tagumpay. Ang all-time leading 3-point shooter ng NBA ay nagsabi na hindi siya nagdalawang isip sa mga huling attempts. "Alam ko na kapag nakuha ko ang tamang posisyon, kaya kong ipasok," sabi niya. Sinabi ng coach ng US na si Steve Kerr na ang 9-to-5 na trabaho ay bilang coach ni Curry sa Golden State na ang laro nitong linggo ay isa sa mga pinakamagandang panahon para sa sharpshooter. Ito ay katumbas ng lahat ng pinakagagandang laro sa kanyang karera, sabi ni Kerr tungkol sa kanyang star player na nagdala ng Golden State sa 4 na titulo sa NBA. "Ang pag-shoot ay talagang kamangha-mangha," sabi ni Kerr. "Pero sa ilalim ng mga pangyayari, alam mo, sa Paris, laban sa France para sa gintong medalya. Ito ay parang nasa kwento, pero yan ang ginagawa ni Steph. Gusto niyang maging bahagi ng mga kwento." Ang tagumpay ng US ay nagdala din kay Curry sa isang select club. Siya ngayon ay kabilang sa 9 na players na maaaring magyabang sa pagkakaroon ng NBA Championship ring, regular season MVP honor, Finals MVP award, at isang Olympic gold medal. Kasama sa grupong iyon si Curry, ang kanyang mga kasamahan sa Team USA na sina James at Durant at sina Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon at Shaquille O'Neal. Kahit na ang Estados Unidos ay pumapasok sa anumang internasyonal na torneo na may pinakamaraming raw talent, ang pagkapanalo ay hindi sigurado. Kapag nag-coach ka, sinusubukan mo lang tulungan sila. Pero mayroon kaming pinaka-hindi kapani-paniwalang grupo ng mga players. Sila ay sobrang hindi makasarili sa buong laro sa kabila ng lahat ng ingay, lahat ng pressure, sabi ni Kerr. "Sa tingin ko kami lang ang tanging team sa mundo na ang mga tagahanga ay nahihiya kapag nakakuha ng silver medal, alam mo. At yan ang pressure na hinaharap namin," sabi niya. Pero ang aming mga players, at nakita mo si Steph, mahal nila ang pressure. Pinapahalagahan nila ang atmosfera na ito, at sila ay kahanga-hanga. Ang NBA Rookie of the Year at San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama ang nanguna para sa France na may game high na 26 points. Ang mga French crowd na sumisigaw ng Allez les Bleus sa buong laro ay masiglang pinalakpakan si Wembanyama habang siya'y umaalis ng court. Ang karamihan ng mga tagahanga sa Bercy Arena ay nanatili para sa seremonya ng medalya upang palakpakan ang team ng France ng isa pang beses. Matapos matanggap ng mga players ng France ang kanilang silver medals, ang mga tagahanga ay sabay-sabay na nag-awit ng La Marseillaise, ang pambansang awit. Mas maaga sa araw na yon, sa laro para sa bronze medal, ang triple-double ni Nikola Jokic ay tumulong sa Serbia upang talunin ang Germany 93-83. Si Jokic ay nagtala ng 19 points, 12 rebounds at 11 assists habang ang Serbia ay bumangon mula sa nakakawasak na pagkatalo sa semifinals laban sa Estados Unidos. Matapos ang pagkatalo ng France sa US sa score na 98-87 sa laro para sa gintong medalya sa 2024 Paris Summer Olympics, nagsalita si Victor Wembanyama tungkol sa kanyang pag-unlad at sinabi na siya ay nag-aalala para sa mga susunod na makakalaban ng kanyang team, ayon kay Mike Finger ng San Antonio Express News. Bagamat nakakadismaya ang pagkatalo para sa team ng France na nagtatanggol sa kanilang home court, nasa magandang kalagayan ang kanilang programa. Ito ang ikalawang sunod na silver medal at ika-4 sa kasaysayan ng bansa.
nagsisimula ng maging isa sa pinakamalaking banta sa US sa international na basketball ang France, at si Wembanyama ay isa ng ganap na star. Ang 20-year-old na si Wembanyama ay nagtala ng 26 points, 7 rebounds at 2 assists sa laro para sa gintong medalya. May average siya na 15.8 points, 9.7 rebounds at 3.3 assists sa 6 na Olympic contests, at inaasahang mas gagaling pa siya patungo sa 2028 Olympics. Bukod dito, inaasahan rin na magkaroon ang France ng Zachary Risacher at Alex Sarr, ang number 1 at number 2 na pick sa 2024 NBA Draft, para sa mga darating na laro at higit pa. Ito ay makakatulong para manatili ang bansa bilang isang malakas na puwersa at muling maging contender para sa ginto sa Los Angeles. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Matapos ang laro, ito ang nakikitang pagdiriwang ng Team USA sa locker room. Speaking of Olympic, matapos makipagkompetensya sa kanyang ika-4 na Olympics at manalo sa kanyang ikatlong gintong medalya, maaaring tapos na ang paglalaro ni LeBron James para sa Team USA. We about to go to sleep. Come on. We got that go. 1, 2, 3, go. Go to sleep. Ipinahiwatig ng NBA at Olympic legend na ang final laban sa France noong Sabado ay maaaring huling beses na siyang maglaro sa Olympics. Hindi ko nakikita ang sarili kong naglalaro sa LA, sabi ni James patungkol sa 2028 Olympics ayon kay Mark J. Spears ng ESPN. Naintindihan kung bakit maaaring magdesisyon si James na hindi nasasali sa Los Angeles Olympics sa 2028 dahil siya ay magiging 43-year-old na pagdating ng panahong iyon. Kahit na patuloy na nilalampasan ni James ang mga limitasyon ng pagtanda, magiging medyo nakakagulat kung siya ay nasa Olympic form pa rin sa panahong iyon. Siyempre, marami na rin ang nagsabi noon na baka hindi na maglaro si James sa 2024 Olympics, ngunit nagwagi pa rin siya ng MVP. Tanging oras lamang ang makapagsasabi kung babalik pa siya para manalo ng ika-4 na gintong medalya. Ngunit sa ngayon, hindi nagbibigay si James ng maling pag-asa sa mga fans. Ang kanyang co-star sa Lakers, si Anthony Davis, ay posibleng bumalik sa Team USA uniform sa loob ng 4 na taon. Si Davis na ngayon ay nakipagkompetensya sa kanyang ikalawang Olympics, ay nagpahayag ng interes na lumahok muli sa Los Angeles. Sa tingin ko, sabi ni Davis tungkol sa posibilidad ng pagbabalik sa Team USA sa 2028, ayon kay Tim Reynolds ng Associated Press. Si Kevin Durant, na nakakuha ng record na ika-4 na gintong medalya nitong araw, ay iniwan ang kanyang sagot tungkol sa pagbabalik sa 2028 na open sa posibilidad. Sino ba ang nakakaalam, tingnan natin, sabi ni Durant ayon kay Reynolds. Tanging oras lamang ang makakapagsabi kung ang mga icons ng Team USA tulad nina James at Durant ay makakapaglaro muli sa 2028. Ngunit kung iyon na nga ang huling beses na maglaro sila para sa Estados Unidos, natapos nila ito sa positibong paraan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.